Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang magiging topic talaga natin dito ay si Kuya Bobby, si Teacher Ann, and Kuya Brooks. Yan po ang ating pag-uusapan natin for today mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, and Ate Edna. At ganoon din po dito sa ating mga viewers, kay Najisa Bicolana, Ate B Considerate, Ma'am Misty Kayons, at sa lahat ng mga nasa Karipa, mega love shoutout. Sana suportahan natin mga kaibigan, kasi legit reactor po ng Kalingap ay nasa Karipa, nasa Watcher, at nasa Striker mga kaibigan, mga Kalingap. Kaya sana po, bago tayo manood doon sa mga fake na channel, ay dito muna tayo mga kaibigan sa legit na Kalingap. Katulad nga nung noong ikinontent ni Sangkay Loans, ni President Sangkay Loans. Maraming salamat kay President Sangkay Loans kasi nagawaan niya ng reaction video itong si Kapidonsky, na talagang sinasabi nga doon ni Sangkay Loans ay 3 years nang nakikinabang sa Kalingap at talagang grabe ang pagnanakaw ng video. Sumasaludo ako sa iyo dyan, Press Sangkay Loans, kasi andyan ka, ina-update mo yung mga nagnanakaw. Thank you, at nakita mo yan. Kasi aminado ako sa sarili ko na hindi natin nagagawa kaagad yung mga bagay na yan kasi busy din tayo mga kaibigan. At nandyan naman yung ating mga kapwa presidente, nandiyan sina Sangkay Loans, sina Banat Bagsik, at yung pang iba nating mga reactor. Kaya sana mga kaibigan ay makita din ninyo yung mga ganitong nagnanakaw na mga reactor mga kaibigan. Kasi ang laking bagay nun na mapuna itong si Kapidonsky mga kaibigan. Kasi kita ninyo, 3 years na nakikinabang mga kaibigan, mga Kalingap, na gumagawa ng content or talagang legit na kumukuha ng content dito sa Kalingap, ay hindi natin napapansin kasi nga mga kaibigan, mga Kalingap, nakapokus tayo doon sa mga naging problema sa loob mismo ng Kalingap mga kaibigan. At yung mga nasa labas parang hindi natin na aasikaso mga kaibigan. Kaya sumasaludo tayo kay Press Sangkay Loans at nakita niya itong si Kapidonsky. So ito na mga kaibigan, mga Kalingap, dumako na tayo mga kaibigan sa naging live natin kahapon. Pinahiwatig natin doon kung ano man yung ibig sabihin natin, ipiniliwanag natin, at yan mga kaibigan ay patungkol kay Kuya Bobby. Alam ko mga kaibigan, mga Kalingap, yung aking ginawa ay para din sa ating lahat, or maging awareness tayo sa mga bagay-bagay na ibig sabihin ko, maging awareness tayo doon sa mga nangyayari sa ating paligid. Yun yung ating gustong maipahiwatig, at nagkausap na rin naman kami ni Kuya Bobby dyan, personal na nagkatawagan. So humingi na rin siya ng paumanhin at ng sorry, at ako mga kaibigan ay nanghingi din ng sorry sa kanya kasi gusto kong masiwalat yung gusto kong sabihin. So nagkapatawaran kami. At ako humihingi rin ng pasensya doon sa mga anak ni Kuya Bobby at saka sa pamilya ni Kuya Bobby, kasi nasabihan ko kung ano man yung nasabi ko. Pasensya na rin kayo kasi nadala rin ako ng mga kaibigan. Kasi hindi naman masama na malaman mo rin kung ano yung pagkakamali mo mga kaibigan, mga Kalingap. At hindi ka babaan or hindi ka bawasan sa akin na humingi rin ng sorry doon sa pamilya ni Kuya Bobby. At alam ko na sila ay nanonood sa akin, kaya pasensya na po. Nadala rin lang tayo. Pero yan po mga kaibigan, mga Kalingap, ay sabi nga lang ay bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin yung mga nangyari na yon. At naipaliwanag na rin naman natin yung ibig sabihin natin at iparating natin kay Kuya Bobby, na yun ay kung halimbawa lang ay may nag-uutos o kung ano pa man, ay panatilihin natin safe, or ibig sabihin natin iwasan yung mga ikakabas ninyo ay huwag natin tanggapin. At naunawaan naman yun mga kaibigan ni Kuya Bobby, at doon kami ay nagkasundo. Kaya para sa akin, tapos na about si issue namin ni Kuya Bobby.
at issue doon sa Karaba, as in, tapos na mga kaibigan. Kasi naipaliwanag ko yung mga side. Kaya para sa akin, tapos na yung kaso na yon. So ito naman, dumako naman tayo mga kaibigan kay Teacher N. Kasi alam natin si Teacher N mga kaibigan ay bumaba sa pwesto. Bumaba sa pwesto si Teacher N bilang tagapangulo ng Karaba. Kasi naano nga yung kanyang profesyon, kasi nasasaktan siya doon sa mga nangyayari. So, ang naging desisyon ko po mga kaibigan, mga kalingap, ay mananatili po si Teacher N na tagapangulo ng Karaba. Yan po yung nakita ko at yan din po yung ano ng mga tao, yung mga nasa paligid ko rito, yung mga taong nag-aano sa akin, as in ano po sila, pabor sila sa akin na hindi natin tanggapin yung resignation ni Teacher N na matanggal na host ng Karaba. Mananatili po siya dyan sa kanyang pwesto, mga kaibigan, mga kalingap. Siya pa rin po yung tagapangulo dyan. Andyan po yung mga kasamahan niya at ipagpapatuloy po nila yung kanilang programa. Meron po dyan mga kaibigan na programa na Kilig Overload. Meron din po dyan mga kaibigan na pag may nagkakamali sa ating mga kalingap, maiimbita nila mga kaibigan. Pero ang talagang ano nila ng programa, as in, ang mangyayari nito, support nila yung mga love team. Hindi naman kasi pang araw-araw na may issue dito sa kalingap, sa mga kapwa nating kalingap partner, or sa mga reactor, mga kaibigan, mga kalingap. Kaya mananatili sila na support Danjoy, support Jomcar, support Mikres, at sa lahat ng mga upload ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan po yung programa ng Karaba at ipagpapatuloy po ni Teacher N yan. At saka yung mga nagiging update dito sa Kalingap, yung mga ginagawang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang, kung kailan magugos si Kuya Bal, kung papunta halimbawa si Kuya Bal ng Davao. Yan yung po yung mga programa na mababalitaan ninyo po sa Karaba mga kaibigan, mga kalingap. At kung hindi talaga maiwasan na mayroong issue na bulong-bulong, kaysa sa upakan kaagad natin, ay ang pasasagot natin mga kaibigan ay sa Karaba. Sila po yung mag-i-interview. Sa halip na ako muna ang tumira sa kanila doon sa mga nagpapasaway, mai-interview na kaagad sila doon sa Karaba para malaman natin kung anong maging dahilan at kung ano rin yung kanilang mga side. Yan po yung aking naging naging stand na kahit sabi nga natin ay ayaw na ni Teacher N, ay gusto pa natin siya bilang tagapangulo ng Karaba. Kasi nakikita natin din kay Teacher N mga kaibigan yung pagiging honesty, leadership. As in, marami tayong nakikita na maganda para kay Teacher N na siya yung tagapanguna dyan sa Karaba. At sana mga kaibigan, mga kalingap, ay hindi ko man maalis sa inyo na kayo ay magsabi na ibabas o kung ano pa man. As in, wag naman sana mga kaibigan, mga kalingap, yung below the belt or madadala na yung posisyon ni Teacher N mga kaibigan. Yun lang po yung pakikiusap ko mga kaibigan. So dumako na tayo dito kay Kuya Brox mga kaibigan. Kasi nga sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, kung tuluyan na aalis si Teacher N ay sino ang hahawak ng Karaba. Alam niyo mga kaibigan, ang Karaba ay ini-assign ni Kuya Bal Santos Matubang na ako pa rin yung mag-a-undergo dyan sa Karaba. So kung mauupo itong si Kuya Brox mga kaibigan, mga kalinga, na Karaba President, as in magiging under ko siya. Under ko siya mga kaibigan. Pagka nagpasamay si Kuya Brox dyan mga kaibigan sa Karaba, ay talagang automatic na ako yung gagawa ng action sa kanya. Talaga, totoo yan. Ako talaga yung magpapaalis. Ako talaga yung kasi binigay ni Kuya Bal na sa akin na ikaw ang mag-undergo sa Karaba. Siya nga yung nagtatag pero nasa under ko mga kaibigan, mga kalingap.
ay kung si Kuya Brooks at saka si Dr. Love ang maiilagay dyan mga kaibigan, ay talagang nasasabi natin mga kaibigan na magkakaroon ng gulo. Magkakaroon ng gulo kasi alam natin mga kaibigan, maraming mga reaktor ang hindi nakasundo ni Kuya Brooks sa mga bagay-bagay. Kaya hindi po mapapalit si Kuya Brooks kay Teacher N. Kasi si Teacher N po mananatiling nakaupo bilang president ng Karaba. At kung talagang mangyayari yon, na talagang ayaw talaga ni Teacher N tanggapin mga kaibigan, mga kalingap, abay sasabihin ko kay Kuya Bal ay ako ang mag-a-undergo sa kanya nila at may karapatan din ako na magsuspinde doon sa mga presidente na yon. As in, hindi naman ibig sabihin natin mga kaibigan, dapat alam din ni na Kuya Brooks at napanood din natin yung interview ng Karaba mga kaibigan kay Kuya Brooks at nakita natin na willing naman siya na magkaroon ng punishment or kung ano pa man. Lingid sa inyong mga kaalaman mga kaibigan, si Kuya Brooks po sa ngayong panahon ay siya po ang presidente ng mga charity vlogger mga charity vlogger mga kaibigan. Kaya wala po tayong pwedeng gawing punishment kay Kuya Brooks kasi po mga kaibigan, ang charity vlogger po ay iba kaysa sa mga reactor. Iba. So wala po tayong pwedeng gawin kay Kuya Brooks kasi may immunity po siya kasi siya po ay isang presidente katulad din po ni Sangkay Lons at Banat Bagsik at katulad ko rin po. Ibig sabihin magkakapatas-patas lang kami kaya hindi ko pwedeng gawaan ng aksyon yung kay Kuya Brooks na yun. Hindi po. Katulad ng sinasabi nila mga kaibigan na bakit hindi ko tinanggal si Ria Olarte, ay samantalang sinasabi ko na kapag nalaman ko na kung sino ang naninira ay tatanggalin natin mga kaibigan, maaari mga kaibigan na hindi ninyo na analyze na sa reactor tayo sa Karepa. Kung halimbawa nagka-problema yung member ni Banat Bagsik, wala pa rin akong karapatan na tanggalin yung tao ni Banat Bagsik. Ako lang yung magsasabi kay Banat Bagsik na itong tao mo ay nagkaroon ng kasalanan, kaya ikaw ang bahala dyan. Diba? Kung halimbawa kay President Sangkay Lons nagkaroon din siya ng problema at ako ang nakakita ng problema ng reactor niya, sasabihan ko rin si Pres Sangkay Lons. At siya na rin po ang bahala doon mga kaibigan kung ano yung kanyang punishment na gagawin. Kung dito sa mga charity vlogger nagkaroon ng problema at naging pasaway, si Kuya Brooks naman po yung ating tatawagin or sasabihan na kung ano pa man yung kanyang gawin ay siya po ang dapat gumawa nun at hindi po tayo. 'Di ba? Yun po. Kasi po ang position po natin dito, may ilang presidente na to, 4 na presidente. So, pare-paras lang po ang status niyan mga kaibigan. Kaya kung nagkakaroon ng problema sa mga member, president to president lang ang pwedeng mag-usap at hindi ko pwedeng sabihan na Sangkay Lons, tanggalin mo si ganon. Kuya Brooks, tanggalin mo si Ria Olarte. Banat Bagsik, tanggalin mo yung isang member mo. As in, hindi po pwede. Sila rin pa rin po yung pwedeng gumawa nun. At sila rin po yung pwedeng manindigan kung ano ang dapat gawin dun sa kanilang mga member. Halimbawa, sa Karepa, nagkaroon ng problema. Hindi rin po pwede si Sangkay Lons na pamasukan kung ano pa man yung dapat kong gawin doon sa reactor ko na hawak. So, siguro naman maliwanag na sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Kaya po para sa akin, yung mga naging issue, yung mga naging karaan, as in, para sa akin po, okay na. Tapos na. At wala na po tayong pag-uusapan dyan about Kuya Bobby, about sa kay Teacher N, ay okay na. At siguro naman yung iba ay naging satisfied doon sa mga sagot ni Kuya Brooks doon sa Karaba, ay hari nawa ay balik tayo sa simula. Yung ibig sabihin ko mga kaibigan, gayahin natin si Sangkay Lons TV na tingnan natin yung mga taong nasa kanilang paligid ngayon, yung nasa paligid ng kalingap ngayon mga kaibigan. Yung siguro yung magandang gawin natin na tingnan natin yung mga nagnanakaw na ng video ng kalingap. Para sa akin, maganda yung simula na ginawa ni Sangkay Lons TV.
At umpisahan natin itong mga nagnanakaw ng video, kung ano pa man yung mga ginagawa ng iba nating mga kababayan na nananamantala habang nagkakagulo tayong mga reaktor dito sa Kalingap. So maraming salamat and God bless sa atin lahat. Bye bye and see you after now.